Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ka naman na yung anak na si Jesus. Buksan mo, Panginoon ko, ang aming mga labi. At purihin ka ng aking dila. Pagkasakitan mo, Diyos ko, ang pag-ampun at pagsaklolo mo sa amin. At iadya mo kami sa mga kaaway. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa una, gayon din, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Sena. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay at binaon. Nanaog sa mga impyerno. Na may ikatlong araw na buhay na paguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom, sa namumuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, ang may Santa Iglesia Katolika, may kasamahan ng mga santo, may kawawalan ng mga kasalanan, at bubuhay na maguli ang namatay na tao, at may buhay na walang hanggan, siya nawa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, gayon din, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. O Jesus ko, Ang unang misteryo. ang unang misteryo sa tuwa, ang pagbati ng anghel sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang papatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, gayon din ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. Katamis-tamis ang puso ni Jesus, iligtas mo po kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. At pagbabalik loobin mo po ang mga makasalanan, at ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina, kami lukuban ay mapagpalang puso na ubod ng linis. Ang ikalawang misteryo sa tuwa, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot na tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami kasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Buwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, pagpakailanman, magpasol ng God. Now, O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. Katamis-tamis ang puso ni Jesus. Iligtas mo po kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. At pagbalik-loobin mo po ang mga makasalanan. At ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina, kami lukuban ng iyong pagpalang puso na ubod ng linis. Ang ikatlong misteryo sa tuwa, ang pagsilang sa mundo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sampahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Apa, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Apa, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Apa, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Apa, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa una, gayon din, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa.
O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. Katamis-tamis ang puso ni Jesus. Iligtas mo po kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. At pagbalik-loobin mo po ang mga makasalanan, at ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina, kami lukuban ay mapagpalang puso na kaupod ng litis. Ang ikapat na misteryo sa tuwa, ang paghahain sa templo ng anak ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo di sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin po kami sa aming mga kasalanan para na magpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo po kami paitulot sa tukso, tiadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin po kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una ngayon at pagpakailanman, pagpasawalang hanggan siya nawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Panguhin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. Katamis-tamis ang puso ni Jesus. Iligtas mo po kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ang buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. At pagbalik-loobin mo po ang mga makasalanan, at ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina, kami lukuban ng iyong pagpalang puso na ubod ng bilis. Ang ikalimang misteryo sa tuwa, ang pagpapakita kay Jesus, ang pagpapakita kay Jesus
templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang nagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa dilang masasama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nang sa una, gayon din, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan siya nawa. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy na impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yung nangangailangan ng iyong awa. At tamis-tamis ang puso ni Jesus, iligtas mo po kami. Pagkalooban mo po ng kapayapaan ng buong daigdig, lalong-lalo na ang Pilipinas. At pagbalik-loobin mo po ang mga makasalanan, at ituro mo po sa kanila ang daan na patungo sa iyo. O aming Ina, kami lukuban ng iyong pagpalang puso na uod ng linis. Aba po, Santa Maria ang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kababayan at katangisan. Aba, pinanaligan ka namin. Ikaw nga po ang tinatawag namin. Pinapanatawag ng Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin. Sa aming pagtangis, dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang matang mahawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, Panginoon namin. Hindi ko lang niya. Papanalangin. Panalangin.
O Diyos, na ang bugtong na anak ay nagkatawang tao, namatay at muling nabuhay, upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdilitili namin ng mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng Birhen Maria, na matularan namin ang kanilang nilalaman at matamo ang kanilang mga pinangako. Alang-alang din kay Kristong Panginoon namin. Amen. Sumatin nawa ang tulong ng may kapal. Siya nawa. Sumapayapa nawa mga kaluluwa ng yumao sa grasya ng Panginoong Diyos. Siya nawa. Manatili nawa sa atin ang biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi, brothers and sisters sa Pag-ibig ng Panginoon Community. Pagamat umaga na rito, pero gabi dyan sa inyo at doon sa ibang parte ng mundo, magandang gabi at magandang araw po sa ating lahat. Papurit pa sa salamat dahil binigyan tayo ng pagkakataon para magkatipon sa virtual meeting na ito, sa online prayer meeting. So inaaniyahan ko sana ang bawat isa na taimtim nating ipanalangin sapagkat right now ay under test. Tinetest tayo ng kalaban kasi kita nyo nagkakaroon ng audio problem pero hindi mananalo sa atin yan. Jesus is much powerful in Jesus' name, right? In Jesus' name, walang karapatan ang demonyo na manghimasok sa ginagawa nating prayer meeting na ito. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, I want each and every one of you to keep silence. Let us bow our head. Let us open our hands to the Lord. Kasi ang pagtataas ng kamay ay tanda ng ating pag-surrender. At hindi lang pag-surrender sa Panginoon, kundi pagpapasalamat, bukas ang ating mga palad na itinataas natin sa Kanya sapagkat taos-puso tayong nagpapasalamat sa Kanya. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. O Lord God, we praise and thank you for this wonderful night na ipinagkaloob sa amin. Sa pamamagitan po ng online prayer meeting, Lord, ay walang imposible na kami pinipon mo sa iyong pangalan upang magkasama-sama kami saan man kami naroroon sa mga oras na ito. We praise and we glorify you, Lord God, Father, Son, Holy Spirit. You are present with us right now. You are in the midst of us. Dahil sinabi mo, 2 o 3 na magkatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa gitna at kasama namin. Kaya Lord, we claim your promise right now that you are in the midst of us. You are with us. Kaya po, Panginoon, nagpapasalamat kami unang-una sa buhay na taglay namin, Panginoon. Binigyan mo kami ng pagkakataon na imulat muli ang aming mga mata. Binigyan mo kami ng pagkakataon, ang aming mga labi, ang aming mga bibig ay magamit namin upang magpuri sa iyo. Tunay na ikaw ang aming Diyos na narumikha sa amin, nakawangis at kalarawan mo, Panginoon. Kaya Lord, saan pa kami kundi sa iyo lamang, kami na iyong mga tinawag, kami na iyong mga nilikha, kami ng iyong mga alagad. We are here to worship you. And we want to exalt you, O Lord Jesus. My brothers and sisters, with all our might, with all our heart, let us sing, be exalted. For thy steadfast love is very great to the heavens. And thy faithfulness to the clouds. Let us exalt the Lord, be exalted. Be exalted, O God, above the heavens.
over all the earth. all the earth. Be exalted, O God, O God, above above the the heavens. Let the glory of all it takes to thee, O Lord, among the people. will I sing will praises praises among among the nations. nations. His For the steadfast steadfast love endurance is is great great to and thy faithfulness to the ground. Be exalted, O God, above the heavens. Let the glory be over all the earth. Be exalted, O God, above the Lord, sa araw ng brothers and sisters, sisigaw natin ating papuri pasasalamat. Yes, Lord, oh God, we praise you, we adore you, we magnify you, Lord Jesus, for your goodness, for your kindness, for your steadfast love to each and every one of us, oh Lord Jesus. Tunay na ikaw ang dakila, ikaw ang manlilikha, ikaw ang manunubos, ikaw ang manggagamot. We praise and we thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, for the gift of faith that you have given to each and every one of us. Sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdaraan namin, mga pagsubok, sa sarili namin, sa buong mundo, Lord, we praise and thank you for the gift of life that you have created us to eat, to your image and likeness. We praise and we thank you, Lord, for the gift of families and friends, for our community. We praise and we thank you, Lord Jesus. We praise and thank you, Lord, sa aming mga trabaho, Panginoon, sa mga tao na nakakahalubilo namin sa araw-araw. We praise and thank you, Lord, for your infinite mercy, Lord, sa kapatawaran lang aming mga kasalanan. We praise and we thank you, Lord. Sa mga pagsubok, Lord, we praise and thank you, Lord, for all the blessings, big and small. We praise and we thank you, Lord Jesus. Panginoon, marami pong salamat for opening our hearts sapagkat hindi namin magagawa na ipagsigawan ang iyong kadakilaan kung wala ka sa amin, Lord Jesus. Kaya Panginoon, nababasa mo ang aming puso at isipan, ang aming puso. We are so grateful for everything that you have done to us. Subalit, Panginoon, hindi po magiging ganap ang aming pagpupuri. Ipagsigawan man namin ito sa iyo at sa buong mundo. Kung aming mga puso, Lord Jesus, ay patuloy pa rin namumuhay sa karumihan. Meron pa rin sa aming mga puso, sa kaibuturan ng aming puso, Lord Jesus, nababasa mo, Panginoon, kung ano ang nasa sa loob namin sa aming mga puso. Brothers and sisters, sa pagkakataong ito, sasaliksikin natin ang ating puso. Ano na ba ang relasyon natin sa Panginoon?
Isipin natin ang mga tao na sinaktan natin, na hindi natin sinasadya. Gayon din yung mga tao na naka-offend sa atin. Let us ask prayer and let us forgive the Lord sa galit, sa poot, sa inggit, sa tampo, na nagiging dahilan ng ating may blockage sa relasyon natin sa Panginoon. Brothers and sisters, this is the time. This is the time to confess our sins, to seek forgiveness, to search our soul. Ibigay natin kay Lord dahil hindi natin kaya magpatawad na sa sarili natin. Ang lahat ng mga 7 capital sins na nananahan sa puso natin ay Jesus' name. Let us lift it up to the Lord. Offer it to God. Offer it to God, brothers and sisters, sapagkat hindi tayo makakapamuhay ng payapa at tahimik kung meron tayong mga daladala sa ating mga puso. Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, kung ano man ang naging relasyon natin sa ating kapwa, kung nakagawa tayo ng hindi maganda, kung nakapag-isip tayo, nakapagsalita tayo ng hindi maganda, kung meron tayong action na hindi maganda, let us ask forgiveness to God, sapagkat sinabi ng Panginoon kung anong ginawa natin sa ating kapwa ay siya na rin ginawa natin sa Kanya. Kaya let us open our hearts, search, and let us search to God our heart and ask forgiveness for all our sins by saying, Lord, search me, O God, and let search me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See there be some wicked ways cleanse me from every sin and set me free. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior. Know my thoughts, I pray. See there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Yes, Lord. Panginoon, patuloy kaming dumadalangin sa iyo. Na patuloy mong ipagkaloob sa amin ang kapatawaran upang makamtan namin, Panginoon, ang kapayapaan ng aming puso at isipan. Panginoon, samahan mo kami sa aming mga pighati, sa aming mga nararamdaman sa aming puso, sa aming buhay. Turuan mo kami na laging magpatawad sa mga tao na nakasakit sa amin, Panginoon. Tulungan mo rin ang aming mga dila na matikom, Panginoon, upang makaiwas kami sa anumang tukso, Lord. Nawa, Lord, itay mo ang aming mga tongue
para po, Panginoon, huwag kami makapagsalita ng sasama sa aming kapwa na minsan hindi po namin alam. Panginoon, turuan mong magpatawad ang mga puso't mahalin ng mga tao na mahirap mahalin, unawain, ang mga tao mahirap unawain. Panginoon, we surrender everything to you at alam namin, Panginoon, na sa tuwing kami lalapit sa iyo at hingi ng awa at kapatawaran, Panginoon, naririyan ka upang patawarin kami sapagkat sinabi mo na naparito ka, hindi para sa mga mabubuti, kundi para sa mga katulad namin na makasalanan. Kaya Lord, kami pinagsusumikap lagi na makasunod sa iyo. At maraming salamat, Lord, because we believe now every time we confess our sin, you have forgiven us. In Jesus' name, we praise and we thank you, Lord Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan, Lord Jesus. We praise and we glorify you. Thank you, Lord Jesus, sapagkat tinubos mo na kami sa aming mga kasalanan na ikaw ay ipako at mamatay sa krus. And we praise you for that, oh Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Ngayon naman mga kapatid, marahil ay ang lahat ay nagwalantang sa nangyayari sa buong mundo. Biglang-bigla sa isang pagising natin, ay nagwalantang tayo na meron ng pandemic. Marami ng kalamidad ang nangyayari sa paligid. Tayo naguguluhan, tayo natatakot, tayo nag-aalala sa ating mga sarili, sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. At hindi na rin natin alam kung ano mangyayari sa pagising natin sa susunod na umaga. Subalit ang Panginoon ay napakabuti, mga kapatid. Binibigyan niya tayo lagi ng pag-asa at lagi niya ibinibigay ang kanyang pagmamahal. Nadamhin natin ito sapagkat sinabi ng Panginoon na manalig tayo sa Kanya, magtiwala sapagkat Jesus is in control of everything. Manalig tayo, mga kapatid. Magtiwala tayo. Nakaanuman ang nangyayari sa mundong ito, let us focus our mind, our hearts, and our faith to the Lord. Because Jesus is in control. At may plano ang Diyos. Marahil, mga kapatid, ay nakakalimot na tayo at ito na ang isa sa mga pamamaraan. Or ito na rin ang itinakda ng panahon upang tayo sama-samang lumapit sa Kanya na may kababaang loob at may paghingi ng awa at kapatawaran sa lahat ng kasalanan natin at kasalanan ng mundo. Subalit sinabi ng Panginoon, anuman ang pinagdadaanan natin, magkaroon man ng kalamidad sa paligiran, anumang pandemya, lagi niyang sinasabi, pinapaalaala, mga anak, naririto lang ako. Be still and know that I am your God. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. You are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. No
oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are Jesus. God. Maraming salamat. Yes, Lord God. Hallelujah. We praise you and thank you, Lord Jesus. Napakagandang damhin ng mga awit nito, Panginoon, na patuloy na bibigay sa amin ng kapayapaan, sa aming mga puso at isipan, oh God. Thank you, Lord, sapagkat lagi mo kaming inaalo, Panginoon. Lagi mo ipinagkakaloob ang iyong kapayapaan at pagmamahal at pagpapatawad sa aming mga puso, Lord Jesus. May we always be reminded, oh God, sa lahat po ng pagkakataon at sitwasyon na darating sa amin, may we always be reminded, oh Lord Jesus, that you are here. All we need to do is be still, that you are our God. Amen, oh brothers and sisters. We praise and thank you, Lord. Hallelujah, Lord Jesus. We praise you and we thank you and we glorify you. Kaya mga kapatid, sa pagkakataong ito, napakasarap magpuri, napakasarap magpasalamat sa Panginoon. Sa lahat ng kabutihan niya, ipagpasalamat natin. Bukas ang ating mga puso, ibukas natin at itaas ang ating mga kamay, taos ang ating wagas na pupuri at pagpapasalamat sa kabutihan niya. Maliit man o malaking biyaya ang natanggap natin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Every day is a blessing. Every day is a blessing to God. He loves us so much, brothers and sisters, and He will not forsake us. But instead, He will provide everything that we need. Maging patience lang tayo. Manalig lang tayo at magtiwala tayo. Kaya sa pagkakataong ito, taos pusong tayo magpasalamat at taas kamay, and let us give thanks to the Lord with a grateful heart. Jesus And we give thanks
thanks to you, Lord Jesus, from the bottom of our heart. We are so grateful for everything, oh God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. We magnify you. We praise you and we adore you. We give you thanks for everything that you have done for us. Salamat sa iyo, Panginoon. We can feel you right now, Lord Jesus. You are here in the middle of us. Brothers and sisters, at this very moment, tayo tumawag sa ating Diyos. Na ang bawat sa atin, saan man tayo naroon sa mga oras na ito, with an open heart and open mind, let us ask the power of the Holy Spirit to dwell to each and every one of us. Kung ano man ang ating worries, anxieties, ang ating mga sickness, ang ating problems, let us leave it up to the Lord and let the Holy Spirit give us the power to overcome everything in the name of Jesus. Ang banal na Espiritu ang magbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya upang magtagumpay tayo sa ating battle na ito sa mundong ito upang sa gayon, sa pagharap natin sa Panginoon, we can face to face, masabi natin sa Panginoon, we are victorious because Jesus is with us. We are victorious in Jesus' name and we have the power of the Holy Spirit. We have the power, brothers and sisters. Let us invite the Holy Spirit to mold us, to fill us, and to use us, brothers and sisters. Let us sing the Spirit of the living God with all our heart and with all our mind. It's us, Spirit. Hallelujah, 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 Lord Jesus. Praise you, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Thank you for your power. Thank you. Thank you. We feel you right now, Holy Spirit. Melt us, mold us, fill us, and use us, use us, use us. And may the gift and the fruit of the Holy Spirit ay sumaamin, Panginoon, at makita ito
At gamitin mo kaming instrumento, Lord Jesus, to proclaim your good news and to see the fruit so that we will be able to channel a blessing to others. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Shalala, hallelujah. Father, Son, Holy Spirit, praise and we thank you. Hallelujah. Taos po ang aming papuri, pasasalamat sa iyo. Kami po'y naririto na iyong mga nilikha, na iyong mga alagad. We are here, O God, your servant. Your servant are listening right now. Panginoon, ipagkaloob mo ang iyong mensahe sa bawat isa na nakikinig sa mga oras na ito. In Jesus' name. Salamat sa iyo, Lord, sa pagkakaloob mo sa amin ng kapayapaan at katahimikan, Panginoon. Bagamat hindi ka namin narinig sa aming mga tenga, Lord, ay narinig ka namin sa aming mga puso. Kaya, Lord, we praise you and we thank you. Thank you, Lord God. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay tinataas namin at binabalik namin sa iyo, Panginoon. Ama, Anak, Espiritu Santo, glory and praise, and also for you, Mama Mary, we love you and thank you sa pag-intercession sa amin to your beloved Son, Jesus. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the Father, the Son, Holy Spirit. Let us give a big hand to the Lord, brothers and sisters. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, Sister Evelyn. Purihin ang Panginoon. Puri. Pagpungan sa puri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Ngayon naman po ay ating pakinggan ang dasalin, consecration, the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, na pangunahan ni Brother Edwin Laura, na ngayon ay nasa India. Consecration to the Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary. Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, we consecrate our entire selves to the most holy love of your true heart. We wish to make reparation for all the sins of the world, including our own. We offer these things for the love of the heart of Jesus and Mary. We will keep our minds on beauty and turn our thoughts from evil things. We will hold our temper and bear the mistake of others with a love and forgiving heart. We will admit when we are wrong and will ask others to forgive us. We will not show off, but remain humble. We will offer up all suffering, sickness, and hurt. We will seek God's will, not our own. We will show appreciation for the kindness, the blessing that we receive, and thank God for all things. We will do everything in our life for love of God, and we will love others as God loves us. O Sacred Heart of Jesus, through intercession of the Immaculate Heart of Mary, receive the offering and consecration we now make ourselves to you. Keep us faithful unto death. Bring us one day to the happy home in heaven. We desire to live forever with God the Father and the most Holy Spirit, and you are Jesus, together with your most Immaculate Mother. Amen. And let us pray the Novena to God's Love na pangunahan ni Sister Shoni Labayne na nasa California, USA. Today, I receive all God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessing, healings, and miracles. Today, I open myself to God's word so I would become more like Jesus every day.
Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, Kabanata 13, talata 1 hanggang 9. Magsisi o mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileyong sumasamba. Samantalang ang mga iyon ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo'y higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga Galileyong dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sapagkat hindi ninyo pinagsisisihan at tinatalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 12 namatay nang mabagsakan ng Torres sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tinignan niya ito kung may bunga, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubas, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga ng punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lamang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin pataong ito. Huhukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri ka namin, Panginoong sa Kristo. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Purihin ang Panginoon. Napakaganda ng kanyang paalala sa atin. Kailangan talikdan ang ating mga kasalanan. Huwag tayo tumingin sa iba na pagkabat sila'y naghihirap, ay sila'y mas makasalanan. Huwag tayo tumingin sa iba, sila'y napahamak dahil sila'y makasalanan. Hindi. Ang lahat ng mga taong gumagawa ng kasalanan at hindi tinalikdan ang kanilang pagkakamali o tinalikuran, ay ganun din. Mas malala pa pala yung mga taong yun. Okay, purihin ng Panginoon. Ngayon naman po dadako tayo sa sa mga pagbabahaginan. Siyempre, ang magbabahagi ay magmumula sa ibang lugar. Ako talagang United Nation talaga. Yung ating tema ngayon, yung pinagdiriwang ba natin ngayon yung United Nation? Kaya pala tayo may kasamang hapon dito. Mamayang hapon. Kahapon. Ayan.
andito ba ang ating mga kapatid na Sister Ian? Sister Ian? Erwin, Knock, Brother knock, Sister Erwin. Ian. Hello Ayan. po. Sister Ian Castro Cruz. Ayan. Ayan. Kamusta, Sister Ian? Okay naman po, buti naman po. Napaka-bless po ng lugar na, nandoon ako kasi nakakapamuhay po kami ng normal dito kasi kukonti lang cases ng corona dito na control ng ano namin ng premier namin. So blessing na nandito ako sa lugar na to. Pero syempre, iba pa rin yung nasa bansa, ikaw nasa Pinas ka. Oo. Syempre, iba pa rin. Yun nga. Nabanggit mo, Sister Ian, iba pa rin yung nasa sariling bansa. Pero bagamat nakasama mo na yung family mo, andyan yung anak mo, andyan yung asawa mo, paano ka nagkaroon yung adjustment na may naiwan ka pa rito, hindi yung mga kapatid, yung, di ba? Although andyan naman yung, kasi ako, Sister Ian, nung ako yung nakapag-abroad din, mag-isa ako. Wala ako kasama kamag-anak. Pero andun yung mga kaibigan, pero iba pa rin yung kasama mo yung family mo. Ikaw, nahati. May kasama ka, may naiwan din dito. So, paanong ginagawa? Siguro, napaka-blessed kasi ngayong nowadays, napaka-ano na ng communication through technology. At lalo na ngayon, ginagamit natin virtual meeting. So, yun na rin siguro yung naging way para mas ma-accept namin yung kung nasaan man kami kasi mas madali yung communication. Isang tawag lang, isang chat mo lang, isang message mo lang, nandun ka agad. I remember dati nung nag-abroad yung yung tita ko, napakahirap. Maghihintay ka pa ng ilang buwan bago mo receive mo yung letters, yung tape, video recorder, bago mo siya yung communication ba, bago mo ma-receive kung kamusta ba siya. So ngayon, napakadali. Message mo lang, meron kayong group ng family mo, meron kaming group chat ng family na sa side ng in-laws ko, meron din kaming group chat sa side ng family ko. So napakadali. So siguro yun yung pinaka biggest blessings na meron tayo ngayon. Lalo na ngayon during pandemic kasi walang travel. So yun na lang yung talagang means of communication. Ayan, tama naman yung ating technology ngayon. Kailangan gamitin natin sa magandang paraan kasi marami sa atin na ginagamit ko pero sa hindi maganda eh. So mas maganda ito nga nakakatulong sa atin lalo na layo-layo Yes. tayo. Yan. So Ian, pwede mo kami bigyan ng iyong experience kagaya nung galing ka sa isang community, pag-ibig ng Panginoon community, na ikaw ba nag-serve, tapos pumunta ka dyan. So, parang narinig ko na meron pa rin kayong community dyan, nagtuloy-tuloy. At paano mo ito nasa buhay? Siyempre, naggaling ka sa isang community at paano mo siya nasa buhay. At the same time, paano mo siya pinapalaganap sa iba, sa iyong paraan? Dito sa lugar namin na so blessing niya lang talaga na continue ko yung pero nung una talaga so struggling talaga kasi dito nga sa bansa sa WA ang religion dito wala lang, isang tabi lang, hindi pinapansin, maraming Katoliko pero hindi sila active. There was a time na lalo na dito sa countryside kasi sa countryside kami, there was a time na magsisimba, ilan lang kami, 2, 3, 4, talagang konti lang, parang small meeting lang. So, tapos hindi pa siya every week. Magme-message pa yung si Father, it so happen na yung pari na nagpupunta dito, Ian din. So, nagme-message pa si Father Ian, magmamas ako this week, meron ba nga attend? So, ko yun, ko sa Facebook, ko sa kanila, kung pang may attend, tsaka palang mag-go si Father Ian na mag-iaan niya yung mass. So, napakahirap. Tapos, I remember then, there was a time, yung mga iba't ibang religion dito sa town namin, nagawa kami ng Bible study. So, ang usapan, Bible study lang, walang pakialaman ng religion.
So, nag-ano kami doon. Pero hindi kami yung nangunguna. Ali, yung pinaka-pastor, siya yung nag-lead sa amin. So, nung una, umaattend kami mag-asawa, una, okay, sharing, after ng Bible study, may sharing, ganyan. Tapos naman in the end na, sabi nung asawa ko, parang parang tinutulig sana yung pagiging Katoliko natin. Parang yung mga again sa Catholic, sinisimula ng itakel tapos na sila ng what do you mean? Nag-aano na sila na may mga bibinyagan daw, ganun. So sabi ng husband ko sa akin, Jumel, sabi niya, ikaw kaya mo bang i-give up yung pagiging Katoliko mo sa pagiging Catholic mo? Sabi kasi ako hindi kasi it so happen yung asawa ko din sa Christian siya ng maliit tapos hanggang nag-serve siya siguro hanggang teenager niya, nagsiserve siya sa simbahan. So, sabi niya, kaya mo bang i-give up yung pagiging Catholic mo? Sabi ko, no. Sabi ko, hindi. Sabi ko ganun. So, nag-stop kami doon. Tapos, struggling pa rin. Nagsisimba, i-message si Father Ian. And it so happened na after mga prayers, nagbe-pray ako sa kanya na sana merong way para yung Pinoy din dito, yung Filipino community rin dito, maging active yung mga Katoliko. So, it so happen na may friend kami sa Perth, I don't know yung yung father siya ni Makising Morales, si Brother Jong. Ina-invite niya kami sa Couples for Christ. No, nag-help pala sila dito ng CLP, parang Catholic Christian Life Program. It's the same as CLSS, pero syempre as a couple, merong mga talks about the couples. So, doon, nag-start na doon hanggang sa, siguro dati kasi ayaw nung husband ko, ayaw niyang, yung ini-invite siya, hesitant siyang tanggapin yung So, through prayers ko din, kada gabi, and sabi ko nga, Lord, kayo na bahalang humipo sa husband ko para ma-welcome niya ng buong puso si Brother Jong. Kasi siya talaga ang may kilala kay Brother Jong Morales. Bali siya yung father ni Makisig Morales na. So, nung winelcome niya, sabi niya, sige, mag-help kayo ng Christian Life Program dito. Hanggang sa 4 na couples lang kami, tapos nag-start doon, hanggang every dahil na ganun yung community namin, hanggang sa yung church, yung simbahan na rin namin, dahil maraming family na kami na-invite, so anong nangyari, na siya, pati yung sa church namin, may na kami, regular na yung namin, yung meeting, yung mass, although ganun pa rin, every other week, hindi siya every week, pero nabubuhay yung Christian family, Christian through Couples for Christ. And it so happen na yung husband ko, kaming dalawa, isa kami sa household leader din dito sa So, sobrang blessed na hindi lang para sa sarili ko, pati sa family ko, na tuloy-tuloy namin yung journey namin, lalo na yung journey ko as a charismatic. So, yun, Brother Erwin. Yan. Talagang napakahirap ng ganyan sitwasyon. Sa Ian, lalo na sa ibang lugar ka. Pero ngayon ko lang nalaman, ganyan pala ang sitwasyon ng mga Catholic dyan. Parang ang hirap naman magbimisa. Ilan lang ang magsisimba. Sobrang lang, talaga yung si Father Ian, i-message niya pa kasi ang hirap kasi din talaga mag-mass na isa lang yung sasagot sa'yo, dalawa lang. So parang nahihirapan din siya, kaya i-message siya pa kami, may magsisimba pa. Struggling din kasi sa amin, sa countryside kami. So usually, pag Saturday, Sunday, dun bumababa yung mga tao para mag-grocery, mamili. So, pag weekend, minsan walang natitira sa town. So, lalo na dati kasi Saturday yung mass dito. So, wala talagang natitira sa town. So, ang nangyayari, there was a time, nag-mass si Father Ian, dalawa lang sila, one-on-one lang sila. So, kaya ginagawa niya, mini-message niya. Pero ngayon nakakatuwa kasi si Father Ian, coming siya from the other town, from Wangan Hills.
And now, yung parish niya talaga, yun yung kumakaunti. Ngayon, yung ano namin, growing na. And at the same time, kulang na nga yung ano, kasi ang liit lang ng church dito, parang chapel lang. So ngayon nakakatuwa, lumalagpas na kami, parang kulang na yung space ng church namin. So parang yun na yung next project namin, mapalaki na yung simbahan namin. Galing. Oo. So, malaki talaga yung komunidad diyan, pero yung iba, wala talagang pakialam. O Pagka- kaya nga sabi ng spiritual. kaya nga sinasabi ng husband ko pag nag-sharing kami sa community, sinasabi niya dito sa Dalwalino community, we are blessed kasi dito sa bansang to, napakaano ng religion, hindi pinapansin. Kaya nga marami ditong suicidal, mga bata pa lang, kasi bumibigay na sila, kasi mahina, walang pananampalataya, walang faith, walang hinahawakan. So, ang hirap. So, sabi nga nung kami, pag nag-sharing kaming mag-asawa, sabi ko, yung ano natin ngayon sa community, hindi na lang din para sa atin, para sa mga kids natin. Kasi yung mga kids dito, maraming mabalitaan ka, nag-suicide, konting problema lang, bumibitaw na. So, sabi namin, it's a blessing for us na yung mga bata, mga anak natin, nasasama natin sa namumulat sila sa religion, sa faith, sa Catholic faith. So, it's good. Sabi ko kasi paglaki nila, yun yung sandigan nila, how to survive. Sabi kong ganun sa mga sharings namin. So, yun talaga yung pinakamagandang blessings na namin dito lalo na dito sa taon namin. Mabuhay ang Espiritu, mabuhay ang Holy Spirit ng pagiging Catholics. Actually, sa Australia, siguro 70% are Catholics. Katoliko. But, sila, Katoliko lang sa pangalan, hindi nagsisimba. Magsisimba lang sila every Christmas. Medyo dadami yung church, pero hindi pa rin ganun yung ano niya. Yan. Salamat, Sister Ian. Yes. Sister Ian, babalikan ka pa namin, ha? Opo. Walang matutulog, sabi nga niya. Walang tulugan. Yan. Walang tulugan. Nalobat na Punta nga tayo yung kay phone ano. ko. Nalobat na. Nalobat na, kaya nasira yung dahil chinerge ko siya. Oo. Basta ikaw, huwag ka malolobat muna, ha? Okay. Sister Rose, kamusta naman natin, Sister Rose? Hello, Kuya Erwin. Kumusta? Okay naman. Yan, ubos na ba yung kape? Ay! Kanina pa, malamig na. Okay. Sister Rose, kanina, napapag-usapan namin ni Sir Ian, yung sitwasyon na ninyo, nung nandito kayo, siyempre iba na yung pagdating nyo dyan. Sa una, nangangapa kayo. So, paano mo na-handle yung lumayo ka sa community, pero pagdating dyan, para wala pa, zero pa. Nag-start pa lang, or baka may nag-invite na ibang sekta, ganyan. Pero, Actually, itong pagpunta namin sa Canada, second phase na to ng pangingibang pagmamigrate namin. Nung nalalaman naman ng lahat na for the past 10 years, since 2007 na umalis ako ng Pilipinas, I left for Singapore. So nagstay ako doon na rin ako nakakilala nung napangasawa ko, doon na rin ako bumuo ng pamilya. So we stayed there for 10 years, and then 2017 we moved here in Canada. So malaking pagbabago, ayun nga, sa nabanggit mo nga, sa unang-una dun sa community life. Kasi malaki rin ng youth ko bilang nagsimula kami, na-develop yung spirituality ko through the Pag-ibig ng Panginoon community nung nasa kabataan ko pa. So, nung 2007 when I moved to Singapore, with the blessing of the Lord, yung na-meet ko naman na pangasawa ko ay nasa isang community rin. So, hindi rin ako nahirapan mag-adjust sa community life, sa religious life. We joined the Lingkod ng Panginoon community when we were in Singapore. Tapos, nung nakabuo na kami ng family, since Lingkod ng Panginoon community is for community for single people, nag-join kami eventually sa Light of Jesus family, o yung tinatawag nilang The Feast in Singapore. So,
nung nag-move naman kami dito sa Canada, yun ang medyo nag-struggle kami. Nag-struggle ng community life namin kasi nga, when we move here, syempre kailangan rin namin mag-settle in the first, at least in the first year. But the same with Sis Ian and yung sa husband niya, we were invited to join Couples for Christ community in Saskatoon. That's the main city here in the province where I'm at right now. So, nung nagpunta kami doon, nung natapos na kami ng CLT and nagsimula na kami maka-develop ng brotherhood and sisterhood to the members there. Ayun naman yung nag-move ako kasi nag-move kami to another small town. The same with Sis Ian, sabi niya nga countryside, small town ang tawag dito. So doon talaga nag-struggle yung community life. But the same with good thing about here in Canada, yung buhay dito simple lang. Marami kaming family time. So, and we make sure that we don't miss na mag-attend ng mass every Sunday. And then, ayun, I mean, kumbaga, the three of us, yung asawa ko at saka ako, we just support each other. And lately, we decided na kailangan na namin i-maintain yung prayer time. So, we make sure na nagro-rosary kami every 6 p.m. So, I mean, little things like that. Of course, I mean, kumbaga, community life is, of course, mas maganda kung meron. Pero, syempre na, sarili pa rin natin. Kung may mga balakid na magpapatigil sa atin na, kumbaga, sa mga nakagawian natin, like for example, having a community, a Catholic community, then we have to start on our own and our family as a little community that we can like continuously grow spiritually with each other. Ayan. Okay naman at maganda naman yung nangyayari. Ano? Yung na-establish kayo, lalo sa family kasi importante yan. Ayun, salamat sa Panginoon at patuloy siyang nag-guide sa inyo dyan. Na malayo kayo sa mga member ng family na hindi sa Pilipinas. Oh, Sister Evelyn. Ay, Ayan. eto, Ayan. mabuti. Ayan. Pag ako pinag-share mo siya, Erwin, naabutin tayo ng kinabukasan. Ay, nako, mabuti yung aming ano dito. Yung Ay, aming dinner dito. Sige kayo. Di ba? Ayan. Ayan, message na lang po. Siguro po, hindi lang para sa ating sarili. Yung message na maibigay natin ay yung sa lahat ng mga nakikinig na makakatulong. Sigurado yan yung ating mga maibabahagi. So, short message na lang po. Okay, Sister Evelyn muna tayo. Okay, sige. At salamat, Brother Erwin. So, ang advice ko lang doon sa mga nasa abroad at yung mga mag-abroad. Dahil yung nga, ang team natin nga is United Nations. So, we were scattered everywhere. So, may dahilan ng Panginoon. Tandaan natin, there is always a purpose for everything. Kasi natandaan ko nung pumunta ako sa Taiwan, kaunti lang may family na ako, maliliit yung mga bata. Kung kita nyo naman, nung uma-attend ako dyan sa prayer meeting, hiningi ng pagkakataon na magpunta ako ng Taiwan. So, sabi ko sa sarili ko, minsan nakausap ko si Lord, Lord, kung may buburahin ako sa buhay ko, etong pag-abroad, ang buburahin ko. Kasi ang hirap. Kasi first time ko na mawalay sa mga anak ko, sa asawa ko, sa mga pamilya ko. But then, na-realize ko, sabi ko, may dahilan pala kung bakit. So, bakit? Kasi alam mo, napakaganda ng training ground sa pag-ibig ng Panginoon community. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat doon nahubog ang aking spiritual na buhay at doon din nahubog ang talent ko. Kasi dadalhin pala tayo ng Diyos sa ibang lugar upang ibahagi ang kanyang salita at the same time magamit yung talento natin. So doon, dito sa atin, music ministry lang ako, tsaka minsan assistant discussion leader, hindi ko alam, gagamitin pala ako doon. Nagtayo kami ng community. Although meron na sa katedral, kasi alam niyo mga kapatid, pag pala ang kailangan, pag tayo nag-abroad, unang-una, itong natutunan ko, yung faith natin, iyan ang una-una nating huwag kakalimutan. Kahit saan tayo naroroon, hanapin natin makapaglalapit sa atin, sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng komunidad o kaya yung pagsisimba, kung walang komunidad,
Huwag tayong makalimot, lagi nating i-aspire na lagi tayo nandun, na nagpupuri, nagpapasalamat, dumadalo sa Panginoon. Kasi makakatulong sa atin yun. Kasi alam niyo naman, pag nasa abroad, napakaraming temptation. Napakarami. Tsaka yun ang magiging dahilan para yung mapunta ka sa ibang religion. Yun ang sinasabi ko, no? Yung magkakaroon talaga ng chance. Kaya kung hindi ka malakas ang pananampalataya mo, hindi ka kakapit, sinisiguro ko, naku, ang daming trials, ang daming pagdadaanan. Pero as long as you believe at nag-hold on ka sa ating pananampalataya at lalo tigil sa ating Catholic faith, everything is possible with God. Everything is possible. He will do the impossible thing. And He is in control and He has a plan. So yun lang mga kapatid, laging kahit tayo rito sa ating sa Pilipinas, yung ginagawa nating sa PPC, huwag tayo manghinawa kasi maraming na-develop tayo, tsaka yung ating pagnanasa na mag-serve sa Panginoon in our own little way. Yan yung pagpapalain ng Diyos, hindi lang tayo kundi ang ating mga mahal sa buhay. Diba? Basta magpatuloy tayo na hindi lang ating sariling nalalapit natin, kundi ang ating mga, lalo tigit yung mga pamilya natin na medyo nalalayo. Walang imposible. Let's pray for them na sila hipuin din ng Panginoon para makasama din natin sila. Kasi, sabi nga dito sa mundo, we are, life is too short, let us do good thing. Yan din sinasabi ko sa mga anak ko. Do good thing. Sabi ko in any ways. Iyon ang gawin natin at laging magpasalamat, kilalanin ng Diyos. Dahil kapag ini nakita sa atin at nakita ng ating mga anak, sa susunod na henerasyon, kamukha nung kay Ian na sinabi, di ba? So, yun lang. At purihin ang Panginoon. Always praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, Sister Evelyn. Yan. Sister Ian, sa ating mga taginig. Katulad ng sinabi ni Sis Rose, tsaka ni Sis Evelyn, yung faith natin sa Panginoon at yung lagi nating paghanap sa Kanya, wag yun mawala. Kasi lalo na sa amin dito na naranasan ko na malayo sa family, malayo sa lahat. Kasi pag nasa ibang bansa ka, matututo ka, mararanasan mo lahat ng struggles, racial discrimination, homesickness, looking for your belongingness as your sa spiritual, sa physical, financially, lahat mararanasan mo yon. Lalo na yung pagiging dependent din. Dito wala kang nanay na tatawagin, wala kang kapatid na tatawagin para tulungan ka. You will stand on your own. Hanap ka ng paraan on your own. Sabi ko nga, napakahirap kasi minsan, lalo na nung kami na lang dito. Dati nandito pa yung in-laws ko, nagbibisit sa amin. Ang hirap yung pag-uwi mo pa lang, pag nasa abroad ka, parang work, trabaho, bahay, yun lang yung routine mo. So, kailangan mo gumawa ng outlet, kailangan mo ring maghanap ng peaceful na on yourself, na naging maayos yung spiritual mo. So, nandun, kailangan at gabi, kahit sobrang busy ka, huwag kang makalimot sa Kanya. And ako, lagi kong sinasabi na I was always, love ako ni Lord. Sobrang yung pagmamahal niya sa akin. Siguro, hindi na rin kasi ako tumigil, maliit pa lang ako. Hinahanap ko na siya. Ino-open ko yung heart ko for all na invitations para welcome si Lord sa buhay ko. So yun yung maging natin sa buhay natin. Kasi yung mga struggles, blessings, mo yan, lalo na yung struggles, kayang-kaya mo siya. With the little things na na-appreciate mo, with the little blessings na i-compared mo na mas blessed ka kumpara sa mga little things na nahihirapan ka, pero compared mo yon sa iba na I am so blessed. Kasi alam mo, little things na appreciate mo si God, little blessings na appreciate mo. So it's good na malayo ka man sa mga tao na nakasanayan mo, napunta ka dito because of your faith, because of your personal relationship with the Lord, and yung hope mo na there is
in every situation may plan si Lord sa'yo. Meron siyang plano, may nakalatag siyang plano sa'yo. Kaya minsan kahit hindi mo naiintindihan, recently lang my mom passed away. Minsan hindi ko naiintindihan bakit ganun, pero yung faith mo kasi yung pananalig mo na may reason si Lord, at yung belief mo na nasa kanya na yung mother mo, yun yung importante, yun yung magpapalakas sa'yo. And also, pag nakabuild ka ng relationship na sinama mo yung mga kasama mo, sila tutulungan ka rin niya on your journey Nag-aagapay to, ka. yes, on your journey to blessedness, to holiness. Oo, yan. Tama. Yun siya. Hindi ka nag-iisa. Kumbaga. Hindi ka nag-iisa kasi Sister Rose. Ayan, meron pa. Sige. O, kasi, Yan. Sorry. nung namatay yung mother ko, sobrang hirap para sa akin kasi I always pray to the Lord na sana Lord, wag muna ngayon kasi alam ko, aware ako na hindi ako makakauwi. So sabi ko, wag muna ngayon. Pero it so happen na nangyari na. So siguro ang lalo na sa Pilipinas, napakahirap na magkasakit. Kasi wala kang madalang hospital, hindi ka tatanggapin. Sobrang ganun yung naging problema ng mother ko. So nung time na yun na nawala siya, nahirapan ako. Pero with the help of my community here, with the help of people here, na kasi ang husband ko rin dito, presidente siya ng community. So yung buhos yung mga blessings, yung tulong, financially, spiritually, lagi sila nasa bahay. Hindi every time nung three nights na burol ng nanay, lagi may bumibisit sa bahay to comfort. Tapos yung financial, napaka smooth. Hanggang sa pati yung, kasi meron kaming biniling lot. Pati yung kabilang lot na bili ko kasi sa sobrang blessings na outpouring yung ano. So siguro napakadali nang tanggapin yung lahat. Also pinasa Diyos mo na rin talaga. Lahat, ano? Oo. Papuri sa Panginoon. Ayan. Ganun talaga kami ng Diyos. Sir Rose, pwede ba kami bigyan ng kahit maikli mensahe para sa ating mga kapatid? Doon sa mga kapatid natin na nasa ibang bansa or nagbabalak mang ibang bansa, ayun nga, nabanggit nga ni Sis Evelyn na si Sis Ian, malaki yung bagay na dalhin mo yung faith mo. Kasi lalo na doon sa mga nangingibang bansa na mag-isa lang. Ako, mapalad ako na during the past 13 years na wala ako sa Pilipinas, kasama ko ang pamilya ko sa akin. So, mas gumagaan ba na dalhin yung mga struggles? Lalo na dito sa bansa, sa Canada, kung saan nandito ako, marami kasing struggles dito I mean, unang-unang adjustment gagawin mo is the weather. Grabe ang ano dito, wild ang winter dito. So, plus, yung pag lumipat ka na ibang bansa, gayon nga, sabi nga, back to zero ka. So, malaking bagay na kasama mo na meron kang faith sa puso mo. Ako, lagi ko sinasabi, I am so blessed kasi na-build yung spirituality ko at a young age through Pag-ibig ng Panginoon community. It's a very personal community for me. Miski matagal na ako wala sa community, physically, I can say na na-maintain ko pa rin yung relationship with my friends. Shout out to membership. And yung sa mga elders na naging ninong and ninang namin sa kasal. So, napakalaking bless kasi parang hanggat dala mo yung roots mo, hanggat dala mo kung paano ka nabuo bilang isang tao at bilang isang anak ng Diyos at yung nagbuklod para lumalim pa yung pananampalataya mo. I think wala kang ikakatakot, basta manalig ka lang sa Panginoon at patuloy na, yun nga, i-develop yung sarili mo. If you are able to find a community for yourself dun sa bansa, much better. Pero I mean nga, kaya na sinabi ko kanina, everything starts from within. So, patuloy lang yung pananampalataya at to maintain the relationship with God. Kasi everything comes from God. Even the blessings that we have here, maybe the struggles to make us para maging strong tayo. Pero everything, walang imposible sa Panginoon. So, wala tayong dapat ikatakot actually. So, yun lang.
Salamat, Sister Rose. Lahat nga tayo ay merong marka, meron tayong tatak ni Kristo. Saan man tayo magpunta, dala-dala natin yon at yun ang pagkakilala natin. Amen? Amen. Ngayon, tayo naman po ay dadako sa isang panalangin na Orasio ay Parata sa pangunguna ni Brother Dennis Lorenzo na ngayon ay nasa UK. Nasa UK ngayon. So, Brother Dennis. Orasio Emperata, makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang hinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumigap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makantanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglagan ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na bubuhay at naghahari kasama mo at sa Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan at ipadadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Aranzazu, ipanalangin mo kami. San Mateo, ipanalangin mo kami. So mga paalala po bago tayo dumako sa ating panghuling panalangin. Anniversary, mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang anniversary. Sa October 26, si Brother Arnel and Sister Leonie Rosales. Sa October 28, si Brother Rap and Sister Minda Osias. 24, ngayon, si Sister Lisa Cruz. Sister Lisa, happy birthday. Hindi pa ako nakapag-text. Ayan, ayan na. Habol, yan. Tapos meron tayong mga mga prayer request. Sa paggaling, Sister Nice Baldicanyo, sa kanyang karamdaman, sana ay continuous yung response, magandang response sa kanyang treatment. Si Kalin Balberan, complete healing. Si Cedric Catlo, for successful operation sa spinal cord. Si Emart Siriaco, healing for high blood. Si Michelle Safra, complete healing and fast recovery. Si Jinky Artista Derler, healing from arthritis. Yung magkaroon ng magandang result sa lab test. Yan. At mabus ang kanyang immune system. Si Casimiro Baldelomar for complete healing and fast recovery. Karina Farol, healing from headache and dizziness. Si Priam Jaden Manahan, continuous response sa kanyang treatment. Si Alexis Ann de la Vega, healing and fast recovery din sa COVID infection.
Marinette Siguenza. Ito na, may dengue. Sana ay gumaling na. Si Christina Pexon. Ito naman, kanya panalangin sana ay wag na maputol yung paa at di na rin mag-dialysis. So, sa mga kapatid natin na may COVID, sana ay ipuin din sila natin Panginoon at bigyan ng kagalingan. Mga prayer intention, si Ray Atwerpia, sana siya ay makapagtrabaho sa barko. Si Brother Billy Atanasio, good health and protection sa kanyang karamdaman, lalo na sa COVID. Yan, sana ay lumalayo sa COVID. Schedule ng kanyang flight ay pabalik sa Pinas ay October 29. Yan, sana ay makauwi ng maayos, safe, ng masigla. Yan. Thanksgiving, mga answered prayer, si Marcelo Adolfo. Yan, siya ay nagpapasalamat naman. Sana po ganun, kapag meron tayong mga prayer request, and then yung mga for healing, at gumaling tayo, at o kaya na ibigay yung ating pangapanalangin, prayer wish granted naman, galing sa Panginoon, sana ay magbanggit din tayo ng mga thanksgiving, mga prayer, mga natin, answer prayer natin. Yan. Pagpapatuot po ito para na talaga ang Panginoon ay kumikilos. Para sa mga kaluluwa naman ng ating mga kapatid na yumao, si Nery Martinez, Edgardo Manalo, at si Gerardo Erive. Yan. Yan ang ating mga kapatid na papanalangin. Sana ay ganun din ang ating mga mahal sa buhay na hindi nabanggit dito. May kanya-kanya tayong mga panalangin ay sana dinggin din ang ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. So ngayon po ay dadako na tayo sa ating panghuling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos, maraming pong salamat. Thank you, Lord, sa patnubay mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagkilos sa amin, sa aming mga kapatid na nasa ibang lugar, sa lahat ng mga kapatid namin na nakikinig. Kayo na po ay medyo nagkaroon ng abirya, ngunit patuloy kang kumilos. Pinatunayan mo na ikaw ang makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, salamat din po sa mga kapatid namin na nagbahagi. Ito pong pagbabahaging ito na alam namin makakatulong sa bawat sa amin na nakikinig. Sila man ay nasa ibang bansa, ngunit sa kanilang mga naging karanasan, ay alam namin na ito po ay pinagdaanan din namin dito sa Pilipinas o mga kapatid naman sa ibang lugar. Na patuloy kami nakakapit sa iyo, Panginoon. Maging matatag kami sa lahat ng mga pagsubok na aming hinaharap, lalo na ang lahat ay umaharap sa pandemic, sa pagsubok na ito ng COVID. Na patuloy kami maging matatag at nakakapit sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga kapatid namin na patuloy na humihiling ng kagalingan sa kanilang karamdaman, ang mga nasa ospital, ang mga nasa banig na karamdaman sa kanilang mga tahanan. Lord God, kami humihiling ng kagalingan para sa kanila. Ikaw po ang aming dakilang mga gamot, the great healer. Alam namin na sa tamang sa iyong pagkilos, sila ay gagaling, Panginoon. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Thank you, Lord God. Muli, salamat, Panginoon, sa lahat ng ito na nangyari ngayong gabi. Salamat, Panginoon, sa ibang na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, aming ina, na patuloy mo kaming ginagabayan. Bilang aming ina, hindi mo kami pinababayaan. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, manalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para nang sa unang-una, ngayon at pagkailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Maraming pong salamat. Palapan natin, Panginoon. Yan. Tayo patuloy na umawit ng masayang awit sa Panginoon. Tayong lahat pinagsama-sama, nagmamahalan bilang isang pamayanan, nagkakaisa kahit magkaiba. May isang layuning Diyos ay papurihan,
Aking dalangin na tayo ay pagpalain. Sana'y maging mabunga ang ating mga gawain. Tayo naway ingatan at bigyan ng kalusugan. At sumaatin nawa ang kapayapaan. Tayong lahat pinagsama-sama, nagmamahalan bilang isang pamayanan, nagkakaisa kahit magkaiba. May isang layunin, Diyos ay papurihan. Nagkakaisa kahit magkaiba. May isang layunin, Diyos ay papurihan. Diyos ay papurihan. Diyos ay papurihan. Thank you po. Hi! God bless us! Thank you, Lord. Thank you, thank you. Salamat sa inyo. Thank you rin. Salamat, Ate Jill!